Okay mga boss, another topic. Ang pag-usapan natin ngayon ay itong center at saka yung surround speaker niya. So ano bang bagay na speaker dyan? So yung mga pwede nyong ikabit na speaker dito sa center at saka sa surround ay kung may makuha kayong mga ganitong luma nyo na speaker galing sa mga component o sa ano, yung mga ganitong size, di ba? Katulad nito. Ano ba to? Rear speaker ata to yan. Wala nga lang nakalagay dito kung ano. Pero kung akong masusunod, ang payo ko dyan hanggang maximum of 50 watts na speaker pwede nyong ikabit. O kaya yung may mga ganito kayong speaker, yung mga ano, o kaya pwede rin yung mga ganito. Huwag lang yung mga ganito kasi overload na yan, yung malalaking speaker. Malalaki na yan. Maliliit lang po na speaker dyan kasi usually nakakabit dito na ano, yan yung po yung IC niya. Bali actually itong ano, kahit makikita nyo tatlong terminal, dalawang channel lang po yan. Dalawang IC lang din yung makikita nyo dyan. At ipapakita ko sa inyo yung sample. Meron tayo ditong lumang board. So, usually yan, makikita nyo TDA 2030. So, ilagay natin yung description ng TDA 2030 na IC kung ilang watts, mga 18 or 19 watts lang yan ang power niya. So, depende sa supply. Kung mas mataas, parang umaabot ata ng hanggang 24 volts kaya nito. Pero usually ang supply nito ay mga 14 volts, 12 or 14 volts. So itong sinasabi natin na yung sa center, kunyari ito yung naputol nga lang yun, ito yun. Tapos itong dito naman ay sa surround, ayan o. Surround R at saka surround D, pero mono lang talaga yan. Tingnan natin ha. Lagay natin dito. Kung mapapansin nyo mga boss, ayan o. Ito yung terminal niya, yan. Tatakbo dito, tapos papunta na yan dito sa IC, ayan. So kung mapapansin nyo to, itong isa, naka-jumper lang yan mga boss. Yan, nakatap lang yan dyan o. Ayan o, naka-jumper lang yan. So isang linya lang yan. Tapos ito namang sa center, yan. Ito, isang linya lang yan. Ito kasi ground na nila eh. Yan, ground na din nila o. Yan. Ito yan. Papunta na yan sa ground. Ito yung ano niya, papunta na dito sa IC, ayan o. Yan. So usually, mga speaker na pwedeng ikabit dito sa baba, ay yung mga ano lang, mga ganito lang. Siguro perfect yung mga ganito lang kasi sakto lang din sound. Lakas ng boses. So dito, pwede kayo magkabit dito. Ang payo ko dito sa pagkabit, dalawang speaker lang ang ikabit nyo. Kasi ito magkasama lang naman eh. Isang linya na yan. So isa dito, isa na lang dito, tapos isa dito. Para hindi kayo malito. At sa mga nagtatanong naman, may mga customer tayo na na-encounter na, boss, baka yung sa akin kunti lang ang sira o hindi malala kasi tumutunog naman dito. Magkaiba po yung speaker out dito at saka dito. Magkaiba po yung nagdadrive sa kanila. Yung nagdadrive dito sa speaker terminal sa main ay ito. Yung kabuuan na yan, yan. Yan para dito. Yung IC na yan na dalawa, yan. Kaya pag nasira, kahit putok dito yung fuse, dito, kasi yung supply niya, itong IC na to ay dito nang gagaling. Galing yan dito, sa ilalim. So yung wire niya, yun yung kulay blue. So dito nang gagaling. Kaya kahit sira yung main amp, kung wala namang problema dito sa ano, gagana pa yan. Hindi natin pa rin masasabi kung malaki ang gagasusin nyo o maliit lang. Depende pa rin yan kung sira. Kung halimbawa nasira naman ito, tapos ayos dito, hindi rin siya maapektuhan kasi magkaiba. Tingnan nyo. Ito yung wiring niya, mga boss. Yan, yung kita yung ginagalaw ko kulay gray. Ayan o. Yan. So, papunta dito. Atas natin yung ano. Andun yung connection ng surround center. Ayan. So, dito. Ayan. Yan yung IC ng surround. Tapos ito namang sa tone. Ito naman yung para papunta dito sa main. So ito yung para sa main. Yan. Kaya magkahiwalay pa rin sila ng, although same lang naman sila ng pinanggalingan, pero pagdating dun sa baba, separate sila. So papunta na dito yung sa main. Yung sa surround center naman, yung IC na yun na isang GRC4558, tapos yung switch. Yung switch niya para sa surround, para gumana.
So dito ulitin natin. Kung meron kayong mga ganito, yun ang perfect na pwedeng ikabit dito. Kung wala naman, kahit yung mga speaker ng TV, pwede. O kaya yung mga speaker ng cassette. Yung cassette, pwede rin mga boss. Pwede. Wag lang yung sobrang laki naman. Halimbawa, meron tayong mga ganong speaker na malalaki na yun eh. Mga ganito. Dito siguro mga maliliit, pwede pa. Yun lang yung maitutulong ko sa inyo sa mga nagtatanong dito kung ano nga ba yung perfect na speaker. Kasi magkaiba silang dalawa lang. Ulitin ko lang ha, paulit-ulit lang to. Dalawa lang, isa dito, isa dyan. Kasi magkasama lang naman yan. Ngayon kung lalagyan mo parehas yan para mainam, gawin nyo, puro 8 ohms yung ikabit nyo katulad nito. Yan. So kahit lagyan nyo yung dalawa yan kasi yung power naman niya ay mga lang mga 19, 18 watts. Same lang din naman ang resulta niyan. Minsan naman LM1875 yung IC na nakakabit dyan. Mga 25 to 30 watts depende sa configuration ng design ang pinaka power nun. Yun lang yung may tutulong ko mga boss na nagtatanong kung ano yung perfect na speaker para dito sa surround center.